Mga kapatid, eto, epekto pa rin ng bagyong Karina. Lubog sa baha. Ang akala nung may-ari, hindi pinasok yung kanyang automatic transmission. Kaya ang ginawa niya, nag-change oil lang siya. Aba, ilang araw na pala, mula nung bagyong Karina, ay meron siyang daladalang kopi ko sa kanyang transmission. Ito, tignan nyo yung nakuha naming langis. Dito po sa automatic transmission nitong Mitsubishi Adventure na to. Ito, papakita ko sa inyo. Rudy, bakit kakaunti na lang yan? Nasaan na yung iba? Ay, doon sir, sa kabilang ano. Nandun na. So ito yung remnants pa, no? Yung mula nung dinrain natin kanina. Galing sa filter. Galing sa filter lang to. Ay, dami pa rin, ano? Ni-road test mo ba to kanina? Oo sir. Kumusta naman yung hatak niyan? Okay naman sir, malakas. Saka Malakas. Nag-shift. Shifting naman siya, tapos nag-downshift naman. Ano ang gagamitin mong ano? ITF. Ilan yung ni-ready mo dyan? 12 sir. 12. Ito ay idadialysis namin. Complete drain nung ATF na nahaluan ng tubig baha. So kailangan mawala lahat yun. Kasi po, ang ating mga clutch ay kayang-kayang sirain ng tubig kapag yan ay humalo doon sa ATF. Saka syempre, mawawala yung lubrication ng kanyang automatic transmission fluid at talagang sisirain ito yung mga clutch lining sa loob ng inyong automatic transmission. So, mga kapatid, tignan nyo, talagang puro putik. Ayan, hanggang ngayon, nandun pa yung putik. Talagang nalubog to sa baha. Ngayon, ayaw mag-start. Bulok ang chassis, puro kalawang. Tignan mo. Kasi yun, bulok na bulok yung chassis. So, ayan yung mga nakuha nating fluid. O sige, start. Tignan muna natin kung tama yung kabit ng hose. Kapag nalubog sa baha ang sasakyan mo, ang mga maapektuhan yan, alternator, starter, ayan, ayaw mag-start. I-go-go na sana natin, i-continue na natin yung ating dialysis, kaso ayaw naman mag-start ng makina. So another problem. Tapusin nyo muna, pa-startin nyo muna yan. Kasi hindi tayo makakatapos pag hindi umi-start ang makina nito. Ito, ilan ba to? Ito, wala na ba laman to? Ang dami na pala Hindi baling puno para umapaw doon. Nakapagpalabas ka na ng konti ito. Hindi, tignan mo. So, ayan na yun napalabas. Puro tubig talaga Mga kapatid, kahapon, hindi namin to naituloy kasi nasira din yung starter. Nasira yung alternator. Pakikuha nga yung starter dyan, ka Richard. Ayan tignan nyo, puro kalawang Ito yung dati niyang starter. Ayan tingnan nyo. Sunog talaga at kalawang sa loob. Yung armature niya. So ito, wala na talaga Okay, so nagpalit ng bago. 'Di ba? Yung mga nabaha diyan, nasasakyan at hanggang ngayon na hindi niyo pa pinapa-check up, huwag niyo nang i-start. So para safe kayo, tanggalin niyo yung starter, tanggalin niyo yung alternator, pa-check up niyo na kagad. Merong kaming tanggap na trabaho dito, dialysis machine. Galing din to sa supplier namin. 10 dialysis machine yung sira. Gumagana siya pero puro higop lang kasi dapat 'yon may pasok ng ng ATF So sira 'yon. Ngayon, kung makatsyempo kayo sa sirang dialysis machine at puro higop lang at hindi niya kagad maipasok yung fluid doon sa loob ng transmission, diyan masisira transmission nyo. Kaya itong ginagawa namin, mano-mano to. Ayan. Yung ikot ng pump sa loob ng inyong transmission ang hihigop doon sa langis, sa bagong langis or ATF na nandoon sa oil pan. Hihigupin nyo ng pump, dadaan sa filter, ilalabas ngayon dito. Kasi tinanggal ko yung koneksyon doon sa oil cooler, tinanggal ko yon para lumabas dito. Ayan. Sige, start ka Richard. So ayan, nakikita nyo. So meron pa. Puro pa to. Puro tubig pa yan. So ito, hihintayin natin maging pula yan. Hanggat hindi nagiging pula yan, hindi ako titigil maglagay ng langis. Ito na yung mga naikarga sa kanya. Ganito pa rin ang kulay, may tubig pa rin. So hindi natin titigilan yan. Okay, patay mo na. Naputol yung hose. Okay, ganito. Doon sa dialysis machine, kasi merong tulak, nung fluid at merong higop. Ang problema doon, kung nagka-problema yung tulak, at siyempre walang papasok na fluid, higop naman ang higop doon sa maruming fluid.
Dito po sa ginagawa natin, complete drain, yung pump mismo nung transmission nang hihigop doon sa oil pan at ilalabas niya rito. So walang mabablangkong fluid doon sa loob ng transmission. Ibig sabihin, punong-puno kasi. Yan na nga ang laman natin eh. Oh. So ngayon, may mga nailabas na naman, pupunuin ko ulit ito, dadagdagan ko. Hanggang sa mapalitan yung may tubig na fluid dito sa loob ng transmission. Ang nakakapagtaka dito, paano pumasok sa loob ng transmission? Ibig sabihin, may tagas pa rin ang transmission nito. Kaya Richard, hindi kasi dapat papasok yan basta-basta, sobrang dami niya, no? Kaya hahanapin pa rin yung tagas nito. So 4, 8, 10 na to. So may dalawa ka pa, baka umabot tayo ng 14. Sige, start. Ayan. Oh, puro ano pa rin. Continuous lang ha. Pag maubos yan, ano ulit kayo. Ha? Meron ka na nakabukas na isa pa? Patay mo na, sir. Oh, patay. Mapupuno yung embudo ko eh. Saka ang dumi. Yung lang, baka tumalsik. Yan. Yun. Oh. Salin lang ha. Patay mo na, patay. Sige, salinan mo. Magbawas muna tayo para makita talaga natin kung pula na yung lumalabas. Alisin na natin itong may halo na to. Karga mo lang. Kuha na mo nga yan kung gaano kulay. Oh. Tignan mo yung kulay niya. No? Ayan, oh. Sige, start mo. Umulandit. Meron pa rin, oh. Ayan, oh, kung lumalabas pa iba, oh. Dami pa. Oh, grabe. Dami pa. Sige, karga lang. Oh, nagiba naman ang kulay, oh. Wala, tumitilamsik yung tubig, oh. Bumubula, oh. Oh. Ngayon, sa ganitong sitwasyon, mga kapatid, kung iisipin nyo, baka mamaya bumigay na yung transmission nyo, malaki ang chance. Nagiba na naman ang kulay. Eh, wala tayong choice. Kung hindi ganito ang gawin or else ipapa-overhaul mo ang transmission mo, pwede. Eh, ito yung pinaka-simpleng paraan, idadialysis natin kasi mauubos naman talaga yung laman yan. Stop muna, stop! Grabe, oh. Wala. Paano mangyari sa atin yan? Ang dami na nating naikarga. Ayun, oh. Yung pinakadulo niyan, ka Richard, hihingi ako, ilalagay ko sa transparent na lagayan, ha. Para makita natin yung tubig, ilalim yun. Tayo. Okay. Tuloy pa rin, oh. Okay, karga mo lang, Chris. Oh, hindi, oh. Ay, grabe, ang dami pa. Nakikita mo, sir? Yan ba yung galing sa radiator? Oo, sir. Okay, ito yung galing sa filter, no? Oo, sir. Oo. Sige, patay muna. Patay muna tayo. Tignan mo nga itong radiator, baka naman sira na rin ang ano nito, oil cooler. Baka itong laman ng radiator eh, ano? Tignan mo nga, baka humahalo na yung tubig nito kasi nakakapagtaka, ang dami na nating nailabas eh. Ganun din, oh. Oh, huli na. Huli na. Ang radiator mo, may oil, may ano rin, oh. Tubig. May halong dip. Ano bang nilagay mo coolant dito? Tubig lang o coolant? Coolant lang. Pink. Anong kulay? Pink. Ha? Pink. O, pink. Eh, hindi naman pink tong lumalabas, eh, oh. Kasi nagtataka ako, bakit sobrang dami nang pumasok na tubig baha sa transmission mo? Ngayon, ang gagawin natin, tanggalin mo siya doon sa oil cooler, doon tayo ngayon mag-drain. Nakuha mo, doon sa isa, yung pumasok sa oil cooler. Ha? Doon ka kukuha ngayon, yung galing doon sa transmission doon. Palilinawin ngayon natin, at pag luminaw na yun, okay na. Tanggalin mo ngayon yung itong radiator at ipagawa. Hindi kagad namin napansin na sira ang oil cooler nito. Kasi yung kulay ng coolant niya at yung kulay nung nandito mismo sa radiator, parehas.
nung nakukuha natin din dito sa ATF. Ayan, oh, tingnan mo Jamie, video mo. Ayan. Okay? Tapos, eto rin yung nakuha natin. Okay? Ngayon, nagtataka ako, ba't naubos yung laman nitong reservo niya? So, siguro dito, sir, no? Pag ipinagawa mo tong radiator mo, huwag ka nang maglalagay ng coolant na pink or pula. Green na lang. Ang inisip ko, at sobra ng dami, nakaka-14 na tayong litro eh. Bakit hindi man lang nagbabago? Yung pala, yung ATF na ipinapasok natin, sumasama ngayon, itong tubig ng radiator mo, yung coolant mo. O, buti na lang nakita natin bago ka maubos ang pera mo sa kalalagay tayo ng ATF. Opo, sorry kasi hindi ko napansin. Kasi nga parehas ang kulay eh. Kaya lang, mapapansin mo bakit na ang dami nang nailagay, aba hindi pa nagbabago. Sa iba, 12 lang eh. Pinakamarami na yun eh. Inalis ko na yung hose namin doon sa output ng oil cooler. So wala nang kinalaman ngayon itong radiator, yung oil cooler, doon sa ilalabas na ATF. Ngayon, kapag ito meron pa rin, so ibig sabihin nga kasi, maaaring pumasok sa transmission yung laman nitong radiator. Pero dapat talaga dito ngayon, wala akong makuhang ATF na may halong tubig kasi hindi nadadaan dito sa ating radiator, sa oil cooler. Pero mapula na, no? Ipapaayos muna natin yung oil cooler, saka tayo mag-uulit ng ng konting drain pa. Kasi may napapansin pa ako, kaya lang nangihinayang ako sa fluid. One more time pa nga ka, Richard. Sige, one more time pa. Makita lang sa video na lumalabas yung yung mapula. Ito. Oh. Ayan. Ito galing na mismo sa transmission. Meron pa rin. Karga mo na. Karga ulit. Ilan na ba yung naikarga sa kanya? Baka umabot ng 20 to. 17 na. Sige. Dapat dito, bilan muna ng radiator. Hindi ko na ina-advise na pa-repair yung radiator nito kasi luman-luma na rin naman yung modelo, luma na rin yung radiator. So magpapaulit-ulit lang yung problema ng oil cooler na yan. So tingnan nyo mga nakuha pa rin na na ATF. Ayan po. Pinakakargahan ko na ng 4 na fresh na fluid. Hindi na natin idadialysis yan, okay na yon. Ito lang makita nyo, naubos yung niya, yung kanyang, dinagdagan ulit ito. Oh. Ayan. Nabawasan ang daming pumasok Punong-puno ito Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagpadala ng pagbati po sa aming 30th anniversary ng aking ex-girlfriend. Asawa ko na po ngayon. Ngayon po mga kapatid, yung dialysis namin, umabot po ng 20 liters ng ATF ang aming nagamit. Hindi ko po napansin na yung po palang kanyang oil cooler doon sa kanyang radiator ang may problema. Malakas na po yung leak, kaya po pumapasok mismo yung coolant doon sa loob ng kanyang automatic transmission. Ngayon, nung tinanggal namin yung koneksyon doon sa oil cooler, na nga po, lumabas na yung fresh na fluid pero may natira pang kaunti. Ang isang malungkot lang po dito, dahil sa gusto pa rin pong iuwi nung may-ari yung kanyang sasakyan. Kanina, pinabalik po niya yung radiator. Siyempre, di ko naman pwedeng paandarin yun ng walang oil cooler. Sabi niya, bibili daw po siya ng radiator, makauwi lang. Kaya ang mangyayari, magdadialysis na naman kami pagbalik niya. Wala po ako magagawa doon. Decision po yun ng may-ari. Diyan lang naman sila sa Marikina. So sabi niya, bibili na lamang siya ng radiator, mag-order na lamang ng radiator at pagbalik ay idadialysis po namin. Pag nasira po yun, wala na po ako magagawa doon kasi siyempre hahalo na naman yung coolant. So yun po mga kapatid,
bantayan nyo po yung inyong mga automatic transmission. Pag ganun ang kulay ng nakita nyong fluid doon sa may mga dipstick, delikado na po yun. Makakasira po yan ng transmission. So dito, ang nasisi po yung baha. Pero kung ako ang tatanungin nyo, ang talaga pong culprit dito ay yung kanyang oil cooler doon sa kanyang radiator. Mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at pakishare niyo po itong mga videos na to para marami pong matulungan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.